Kilawin na isang putahe na pag inihain mo sa inuman upang ulam ay sigurado magpabagal-bagal ka. Sigurado mauubusan ka. Kaya lang problema nga dito sa Hungary ay napakahirap ng pwesto na pwedeng pag-ihawan lalo na pag summer dahil may mga place dito na pinagbabawalan talaga na mag-ihaw kahit hindi naman ganun kataas yung sikat ng araw dito o hindi ganun kainit. Kaya siyempre, gusto nating matikman ang ganitong putahe. Gagawa tayo ng paraan. Palit na nga lang ang ginagamit ko, butane. Ito namang baboy na to ay pinakuluan ko ng halos kulang-kulang 1 oras. Kaya makasiguro tayong lutong-luto na to. At ang atin na nga lang gagawin dito ay medyo susunog-sunogin natin itong parting balat at itong parting laman nitong ating baboy. Ang ating purpose na dito ay ating papalabasin yung mga mantika na na-stack na sa loob ng laman ng baboy dahil medyo may katabaan nga itong nabili natin parte ng baboy at para na rin lumabas yung pinakalasa nitong ating baboy. Ano tayo? Lumabas yung lasa. Ayan, pagkatapos kong baliktarin ay ito namang baliktarin at pagkatapos kong masunog. Pagkatapos kong ihawin yung kabilang side ay itong kabilang side naman ang ating titirahin at pagkatapos nga ng ilang minuto lang dyan, ayan, tapos na. Kita nyo naman, napakarami kong ginawa yan, halos 1 kasirola yan. Paano ba naman? 4 na kilo yung ating binili na pangkilawin. At pagkatapos ko ngang ihaw ba? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, medyo sunog-sunog na yan. Ang balat ng ating karneng baboy ay sunod naman natin gagawin ay atin ang hihiwain yan. Papatagalin pa ba natin yan? Mag-alas 3 na. Kailangan natin matapos agad to at yan, fast forward. Tapos ko nang ihawin at ang gagawin ko na nga lang dyan ay lalagay ko na lang yung mga ingredients, yung mga ricado at siyempre meron niyang pipino, isa sa mga nagpapasarap yun sa kilawin. Pero yung iba hindi naman nilalagyan ng pipino pero mas trip kong lagyan para merong kaunting crunchy yung ating malalasahan yan. Bali, hiniwa ko lang yan ng mga cubes ko para pampadami din, isa pa rin sa pamparami ng ating kilawin. At hindi lang pamparami yan, pampalasa yan. Para hindi purong taba o laman, purong baboy yung ating malalasahan. At syempre pag sinabi mong kilawin, ay hindi dyan mawala ang sibuyas. At syempre meron din dyang siling pula, siling labuyo. Yan, medyo maganda nga yung siling nabili natin. Yung maliliit, para kahit maliit, grabe naman yung anghang yan. Kaysa dun sa mga siling na bibili ko na nakaraan dito, medyo malalaki na wala naman na halos anghang. At maglalagay din tayo dyan ng siling green. Maglalagay nga rin pala ako dito ng 1 pirasong luya. Isa rin kasi ito sa nagpapabango sa mga kilawin at nagpapasarap sa ating mga lutuin. 5 pirasong lemon nga pala ang nilalagay ko sa ating kilawin kasi medyo marami itong ating kilawin. Sana nga lang maubos, pero sa palagay ko naman mauubos to dahil kanina pa lang ay marami nang tatanong kung ito ba ay tapos na at may mga order na kasi yung mga panggabi ay gising na rin, naghahanap na rin ng kanilang ulamin. Kisa nga naman magluto pa. Ayan ready to eat na, kunting tiis na lang. Magkano nga lang ang benta ko nito? 1,400 sa pera dito. Murang-mura na. Sa hirap pa naman ang proseso nito. Tagal gawin. Talaga namang siguro yung iba namamahalan pero huwag kayong tumingin sa presyo. Doon sa effort na ginawa ng tao kung paano patapos itong ulam dahil daming pinagdaanan. Napaka pasikot-sikot, masakit sa kamay paghihiwa, pag-iihaw pa lang, pagsusunog nitong karne talagang ubos na ang oras. Kaya kung medyo namamahalan kayo ay kayo ang magluto at pabili ako sa presyong gusto nyo. Bali, nilagyan ko na rin pala yan ng mga pampalasa. Yan, asin, bitsin, paminta at itong seasoning ang aking pinaglalagay lang dito sa ating kilawin. Maganda nga sana kung yung toyo mansina seasoning ang ating nalagay, yung tulad ng nabibili natin sa Pilipinas. Kaya lang, bibihira lang kasi nun dito sa Hungary. At kung meron man ay medyo may kamahalan. Pagkatapos ko nga mailagay yung mga pampalasa natin, gulay, sibuyas, paminta at kung ano-ano pa na kukumplito para mas sumarap yung ating kilawin. Ayan, atin na yung imimekos-mekos. At atin na lang titikman yan. At mamaya ay ipopost na natin yan dito sa group chat natin at maya-maya lang panigurado
magbibilihan na yung mga yan. Ayan, madali na lang naman to. Gawa ng takal na lang tayong takal. Ito nga lang kagandahan dito. Pagkatapos ng hirap na pag-prepare ay napakadali ng susunod na mga proseso. Alright? At ito na nga at nag-ordera na yung ating mga kabayan dito dahil may mga pasok pa sila. Yung iba ay babaonin pa nila. At iba naman ay uulamin nila ngayon bago pumasok. Bali, tinamihan ko na nga para kahit 2 ulaman ay pwede nilang gawin ito. Depende na lang sa nila kung sila ay malakas mag-ulam. At fast forward nga tayo. Makalipas nga ang halos 1 oras. Ayan, naubos din yung ating mga kilawin na yan. At bali naka 14 orders tayo sa kabuuan ng ating lahat ng pa-order. At syempre, may tinira tayo yung pang-ulam natin at pang-baon din natin. Kasi kinabukasan ay meron na rin tayong pasok. 1,400 ang ating bintag kada takal. Kayo nang bahala magkwenta kung magkano ang pinagbentahan natin sa 14 orders. Yan. Bali siguro tumubo tayo dito ng nasa 10,000. Malaking bagay na rin yun. Siguro sa peso ay nasa 1,200, mga ganun siguro. So yun, maraming salamat mga kabayan at sa walang sawang pagbili sa ating mga niluluto. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel ay pakisubscribe naman, pakicomment na rin kung saan kayong lupalop naroon ngayon para malaman natin kung saan ba nakakaabot itong video yung pinaggagawa natin. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.